sa pagitan po ng alas 10 ng gabi, May oras pa. hanggang alas 12 ng hating gabi, binibriefing daw ho ni dating Senador Sonny Trillanes, ito pong si Colonel Ruina Garma, Kong. Parang nakakuha tuloy tayo ng ideya eh. Di po ho ba? Kasi imposible ho makakuha ng sinumpaang salaysay itong si Garma na nakakulong pa ho dyan sa Kongreso. Parang nagkatugma ho. May connection po mga kabalitaan. Parang nagkaroon na tayo ng conclusion dito. Kung totoo man iyan, malamang yung affidavit na hawak-hawak ni Garma ay gawa na ho, ready-made na ho yan ni Tririling, mga kabalitaan. Di ba? Ano naman ang kinalaman ng isang dating senador sa gawain ng Quadcom? Dadagan, Balita News Update. Right, nagbabalik ko tayo mga kabalitaan. Welcome back na naman ho sa ating programa, sa ating palatuntunan, Danagan Balita News Update Reaction Video. Welcome na naman ho at atin na naman hong pakikinggan na naman. Balikan ho natin si Congressman Marcoleta mga kabalitaan sa programang Saganang Mamamayan. Dahil po ay kanilang napag-usapan, may malaking revelasyon ang mangyayari sa programang ito. Alamin, huwag kalitan, manood dahil ang Saganang Mamamayan nakatutok sa mga pangyayari sa... Saan ba yun? Sa Kongreso. Nakalimutan yung script. Hindi, impromptu ho yun mga kabalitaan. Impromptu ho yun. Tama po ba, Mr. President? Tama po ba? Okay. It's, there's hindi... Okay. Tama daw, tama. Ano yun eh? Yung salitang ginamit ngayon ni Mr. President, ano yun? Chabacano. Chabacano. Again. Chabacano mga kabalitaan. Chabacano, baka magalit yung mga taga-Sambuanga sa atin. Hindi naman yun na Chabacano eh. Alright, so again, sa mga bago pa lang ho na nanonood sa ating munting bahay, lalo na sa mga bagong salta, huwag niyo pong kalimutan, i-like niyo na po ang video ito. Mag-comment na ho kayo kung talagang gusto niyo pong kumbaga magbibigay ng inyong opinion. At ang pinaka-importante ho sa lahat, i-subscribe niyo na po ang bahay ho natin para ho lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At para ho kayo ma-notify, all you need to do guys, please just only click the notification bell. Nandiyan na ho yan, automatic ho. Pag nakapag-upload na ho tayo, bang! Mapapanood nyo na ho yan mga kabalitaan. Ayun nga, hindi na ho tayo magtatagal. Parang excited na ho ako na marinig at malaman kung ano ho ba yung malaking sikretong ginawa ho ng WAD committee na ito. Para ho, matalakay nila yung sinasabing reward money. At para masasabing yung isang ano diyan, yung colonel na nag-witness daw nahuli nandun na doon sa malayo sa bahay ni Uncle Sam. Nakulong dahil nga po sa kasong money laundering at yung human rights violation. Nako po, ang laking problema ho niyan. Ibig sabihin nun, mahihirapan pa pong makabalik agad-agad dito sa ating bansang sinilangan itong si Colonel Garma. At sino nga ba yung partner ni Colonel Garma na naglalahad ho ng mga impormasyon at sino po ba yung coach ni Colonel Garma para ho idikta niya doon sa mga kongreso na ito yung mga nangyayari di umano laban sa ating presidente? Nako, booking na ho si Antonio Trililing. Baka may relasyon tong dalawa. Pumunta sa isang mamahaling hotel na di umano pagmamayari ni Saldico. Tama po ho ba yung narinig ko? Para magkaroon ho tayo ng confirmation sa impormasyong ito na ating natatanggap, well, dito na ho tayo sa talagang mapagkakatiwalaan na abogado. Dahil sila ho ay talagang pag-uusapan nila yan sa Saganang Mamamayan. Heto na po't manood kayong lahat mga kabalitaan. I-analyze. Tingnan mo yung avatar mo, Nelson. Yung pagiging magalang muna ko. Doon tayo sa positibo muna. Yung magalang. Magalang. Isa lang ang aking Isa lang ang pwede kong mapuntirya.
Magalang, oo. Oo. Taga Pampanga siguro yan. Oo. Kasi magalang Pampanga. Hindi. Taga Mindanao siya. Pampanga. Taga Mindanao. Pero siya lamang ang kinakitaan ko ng paggalang. Kung taga Mindanao. Ano to? Batang Adjong. Adjong. Hindi. Si Alonto Adjong, di ba yun? Hindi. Meron pa? Hindi. Oho. Pangulo Duterte. Sino ka? Ayun, si Pangulo Duterte. Bakit pala. ka mo? Oho. Nakita mo ba sa bawat tanong sa kanya? Okay. Sir, kanya. Oo nga. Madam, sabi niya. Oo. Hindi na alis sa kanya yung mga salita na yun. Kahit na buwisit na siya. Kahit na pwede niya nang balibagin ng microphone yung isa. Pero sinasabi pa rin niya, Oho. Sir, ha? Pasensya na po kayo, Your Honor. Oho. Tapos nung kamuntik nang magbalibag, alam mo ang ginawa niya? Pasensya na po kayo. Ayun nga. Ayun. Meron ba sa kanila humingi ng pasensya, Jen? Parang wala ako sa kabuuan ng 14 na oras, wala akong maalala. Diyan mo makikita Oho. kung ano ang pagkatao ng dating Pangulo. Kaya kung ang pinag-uusapan natin, mga katangian, kaugalian na nakita natin mismo, Oho. ugaling Pilipino, kung ang pinag-uusapan ay yung paggalang, ito'y nakita ko sa katauhan ng dating Pangulong Duterte. Ganun ba? Ikaw ay nasa very stressful, nakaupo. Oho. 13, 14 na oras, ihilang ang pahinga. Pinagtulong-tulungan. Opo. Ha? Pero magalang pa rin. Pinipinta pa Meron pa naman. nga isang tanong eh. Oo. Di, nakalimutan ko siya, nagtatanong na yun eh. Bakit po ang dami pong napatay? Ang dami po yung inutusan na pumatay. Ang dami po nakalista na talaga pong napatay. Bakit po? Ba't wala man po kahit isa na kaso na naipay laban po sa inyo, Mr. President? Ayun na nga. Alam mo yung sagot niya? Oho. Nakaganon pa yung kamay niya. Oho. Ewan ko po sa inyo, sir. Kaya. Kayo po dapat sumagot ng tanong yun. Oho. Percival yun. Napaka-impertinenting tanong na yun. Oho. Oo nga no. Impertinente yung tanong na yun eh. Sa hukuman. Pero nakuha pa niyang, ewan ko sa iyo, sir. Kayo na po makakasagot. Kayo lang po makakasagot niya. Oho. Namumupo pa siya. Napansin niyo ba? Opo. Oh. Samantalang ipinipinta nila sa isip ng tao kung ang dating Pangulo ay palamura, di ba? Ay nakita na natin eh. Kumbaga sa sine. Oo. Kumbaga sa Netflix na series din. Opo. Maraming pagkakataon, makikita mo kung consistent ang paggalang. Di ba? Oh. Unang-una, pumunta siya ron. Okay. Oho. Unang sinabi niya, ayoko na po sana eh. Di ba? Nauna siyang nagsulat, ayaw na eh. Nagbago ang isip, siguro sabi niya, kailangan ipakita ko yung aking buong pusong paggalang rito sa mga taong ito. Kahit na ako'y ginaganito nila, ipakikita ko pa rin na harap ako sa kanila. Yun ang unang-una na batayan ng paggalang din. Pumunta siya. Oho. Di ba? Tumugol sa imbitasyon. Ano yung kabaligtaran naman ng kawalan ng paggalang? Di sabi nyo, pagiging bastos. Oo. Masakit yan. Ikaw naman ang gumawa ng... Oo. Yung kabastusan naman. Sino naman yun? Nako, sino nga bang matuturing nating medyo may kabastusan doon? Trililig. Sino ba ba? Tonson, baka may maalala ka. Parang yung, siyempre, halimbawa, may matanda, di ba? May Kausap bata. mo matanda, dapat medyo ka. Alam na. lang ka, di ba? Oho. So marami doon dyan eh. Kausap nila si dating Pangulong Duterte. Pero hindi dapat, di ba? Yung pag-uusapan yung hindi paggalang, talagang hindi mabibilang yung mga walang mga mudo doon, mga kabataan sa Kongreso kasi hindi talaga nila hindi lahat talaga karamihan or halos lahat na nandoon na kalyado ho ni Tamba, mga kabataan, yun po ang walang galang. Yun po, halos lahat po sila. Hindi natin mabilang-bilang eh. Pero nambiruan ang pinakawalang hindi gumagalang sa ating presidente, si Trililing, mga kabalitaan. Pinaka-traidor sa lahat na tao sa buong Pilipinas. Mantakin mo, dating militar, tapos nakipag connivance pa sa ICC. Di po ba?
Kaya nga ako naniniwala, kaya nga takot akong magkasala o makaapak ng karapatan ng tao kasi alam ko malaki po yung risk back nun sa sarili mo. Kaya ayaw ko po talagang apakan yung kapakanan ng ibang tao. Tayo pa nga yung tumutulong eh. Kasi doon ko po natin nakikita, doon ko po tinitignan yung karma na tinatawag. Kasi pag manglamang ho kayo sa kapwa ninyo, maninira ho kayo sa kapwa ninyo, naku, alam naman natin ang ginawa ng taong siniraan nyo ay ikabubuti ng lahat. Naku, nakakatakot ho yung karma niyan mga kabalitaan. Believe me, kayo po mismo nakakaalam ho niyan. Kasi even in my life, hindi pa naman ako hindi ko naman nasubukang makarma. Pero may mga problema tayo. Hindi naman matatawag na karma yun kasi part yan sa growing up ho natin, di ba? Maging mature ho tayo, harapin natin yung mga pagsubok sa buhay. Pero yung karma na tinatawag, naku, napakasakit ho yan mga kabalitaan. Ewan ko lang kung kakayanin yung karma na tinatawag. Hindi pa yan kinarma hindi pa yan nakakarma sino sila dyan. Yung sila dyan, nasa kongreso, hindi pa yan. Darating at darating din yung araw, ay makikita ho na nila yung risk back ng karma ho, ng kanilang sinisiraan, dinudungisan yung pangalan, lalo na sa larangan ng politika. Diba? Bilang una, dating Pangulo, at meron ding katandaan siya, dapat magalang mong kakausapin. Sino nga? Ang nakita kong isa doon na hindi gumalang sa matanda at sa dating Pangulo, si dating Senador Antonio Trillanes. Sa halip ka, nasarpe, no? Tinrubog pa nga ang dating Pangulo. Tsaka paraan ng pagtatanong niya. Wala ka na, sabi niya. Oo. O ano ngayon? Sabi mo, wala ka na, sabi niya doon. Ito yung dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Oho. Kaya nga Nasa batas. Oho. Kapag ka naging dating Pangulo, yung kaukulang paggalang, hindi mawawala. Totoo. Kaya may gwardiya yung dating presidente. Oho. May Diba? may mga PSG. At saka ang balita ko nga, totoo ba? Ewan ko kung mayroon na ata nag-move ngayon, ang PMA alumni ay parang balak siyang paalisin si Trillanes. Yun, Meron sana na mangyari silang yun. grupo, yung mga general, na mga nagsipagtapos ng PMA, parang gusto siyang i-expel sa Philippine Talaga Military lang. Academy alumni. So, bahala sila dyan. Yan, hindi natin alam kung tutuloy nila yan. Sana mangyari nga, Sana, hindi ko lang alam. Parang gusto rin pala ni Congressman na mangyayari. Speaking of Trillanes pala, kung may singit ko lang totoo kaya itong nabalitaan natin. Di ba kasi pilit po na tumatanggi itong si dating Senador Sonny Trillanes na hindi siya nakikialam sa mga iniimbitahan dyan po sa Quadcom. Meron pong nakapagpadala sa atin ng impormasyon. Totoo ba ito na parang meron hong bahid ng katotohanan, October 26, dyan po sa Midas Hotel, Kong. So ito na guys, pakinggan nyo po. Ito yung pasabog ng saganang mamamayan dahil nga po dito daw nagtagpo yung traidor ng bayan mga kabalitaan. So narito yung istorya. Midas Hotel, pag-aari ni Congressman Si Aldico. Saldico. Yun, tama. Oo Sabay nga. pala may-ari niyan? Oo, dating partner sila dyan nila Kong Albit. Ngayon Partner niya dati dating Senador Manny Pacquiao. ganun mo ba? At saka yung aking classmate sa Harvard, Oo. si Mayor Albi Benitez. Opo, oo. Pero parang nagkahiwa-hiwalay na. Ang may-ari na lang si Saldi na ng tama, Congressman Saldico na siya yung ating chairman ng Appropriations Committee. Opo. May nakapagpadala sa atin ng impormasyon Pero teka muna, bago mo ituloy yan. Oo. Lagyan lang natin ng timeline para maintindihan natin mga babayan. Oo. Una, sinabi natin, nakita si Trillanes doon mismo sa Quadcom, di ba? Sa yung mga unang hearing, di ba? mga chairman's office. Oo. Nakita ko yun doon sa program ninyo. Ayun Opo, nga. oo. Nasa Guam ako noon Ganun ho ba? Natatawa ko. Oo. Biglang tumapang itong mga bata ko.
Ano kaya nakain? Ang una kong naisip, ano kaya ang nakain nila? Ay, tama. Pagkatas, iniba ko yung sarili ko. Baka wala silang makain. Yun na nga po. Alin kaya sa dalawa? Pero yun, bibiruin ko sana kayo. Di ba nung pag-uwi ko, tinext kita kagad? Yes. Jen, bakit bigla kayong tumapang? Ganun pala kung pag wala nakain, nag-hallucinate. Nag-hallucinate ko. Kasi ang sabi nila sa atin noon, nako yan katang isip nyo lang yan. Di yan totoo. Hallucination nyo lang na si Trillanes na nakikialam dyan sa Quadcom. Kaya lang Dito pumutok yun eh. Yun na nga po ko. Anong naging batayan nyo? Yun nga, mabuti nga, nabuksan natin ito eh. Ayun na nga. Kasi dun sa una ko, hindi ka naman makakalagpas sa una, CCTV ng Congress. May mga tao makakakita sa'yo. Kahit i-deny niya noon yan. Paano nyo nakuha yung Ano nyo naman tayo ko? CCTV? Meron kaming, May mga, siyempre naman. may mga kaibigan tayo dyan sa Talagang may mga... connection pala kayo. May Ano? intelligence tayo eh. So, base sa CCTV, ano yung napatunayan doon? Mukhang siya ang nagbibigay ng mga command. Ganito, ganyan, Hindi, ganyan. sa CCTV, ano yung nakita doon? Ikwento ninyo Na para... di umano'y pinupulong ni Di umano? Nakita na nga eh. Ano ginagawa niya at nasaan siya? Anong oras, anong araw? Yung mga ganun. Huwag nyo na paikutin yan si Kong abogado yan, no? Parang pinapaikot nyo ba eh? Sige, kasi excited na rin kaming marinig yung expose na yan na sa ganang mamamayan. Hindi muna namin sasagutin Kong yan, ha? Dahil yan Pamiti naman. sensitibo. Baka mapahamak yung ating Pero, nung pumunta si Pangulong Duterte, parang inamin na niya dyan, di ba? Kasi personal napilitan siyang pumunta. Di ba? At sabi dati, hindi siya nakikialam kasi yung pag-uusapan niya, ICC palaan niya. Ngayon, nainamin pala talaga siyang may koneksyon. Nung natanong siya, di ba? Ito bago. Ito naman. Pasabog mo ngayon. Dahil sa tayo nag-hallucinate. Sabi nga ni Executive Secretary, hallucination nyo lamang yan. Bunga. Siguro nga, nag-hallucinate siguro. Kasi ang sinasabi, dyan daw po sa Midas Hotel, October 26, sa pagitan po ng alas 10 ng gabi, may oras pa. hanggang alas 12 ng hating gabi, binibriefing daw ho ni dating Senador Sonny Trillanes, ito pong si Colonel Ruina Garma, Kong. Wala ba kayong CCTV na ipakikita na yung araw na yun pumasok yung dalawang katauhan na yun sa Midas Hotel? Yun ang... Para mapagtibay natin. Mahirap ang, yung nag-aakusa tayo pero baka naman hindi. baka nga po hindi. Ako naman siguro Kong, nagsabi ko, baka nag-hallucinate lang siguro. Yun makapagbigay sa atin ng impormasyon. At nung sumunod na araw, meron pa siyang isang binibriefing daw eh. Na isang Huwag natin sabihin na nag-hallucinate yung Ako po. Kayo lang pero yung baka naman kumpleto sa pagkain yun. Baka nga po, yun kaya ang balita sa atin ng impormasyon. Baka totoo yung sinabi niya sa'yo. Yun nga po. Hindi ko na, sa next time ko na babanggitin kung sino yung pangalawang kanyang binibriefing. So, dalawang tao yung nagbigay ng impormasyon. October 26 at saka 27, Midas Hotel, pagitan po ng alas 10. Magkasunod na araw. Yes po, alas 10 ng gabi hanggang... Parehong oras, gano'n? Mga ganun daw po, nasa pagitan ng ganung oras ko. siguro itatanong nila, ano namang masama? Bagay, wala nga siguro namang... Kaya ito ho kasi yung nakita kong konklusyon mga kabalitaan. Dahil nga si Garma ay, nung nasabi na ho lahat ni Garma doon sa Quad Committee hearing, na di umano, ang dami ng satsat doon, may mga pangalan na ho siyang binabanggit hanggang naimbestigahan na rin doon. At kumbaga, yung isang pulis ay parang nagkaroon ng parang kapareho yung kanilang sinumpaang salaysay. Baka siguro yung isang pulis na yun, hindi pa masabi-sabi nito sa saganang mamamayan. Pero si Garma, ito ho kasi yan, siguro si Garma dahil may problema, siyempre yung sinasabi ho nila na kaning paasahin ka na sige, gawin mo to lahat, kami nang bahala sa iyo. Ipapakulong ka lang namin, kunyari i-contempt ka namin, patulog ka diyan sa Kongreso, parang walang gagalaw sa iyo. At kami nang bahala sa sa affidavit mo diyan. At pagkatapos nito, pahupain mo natin yung tensyon kung ano magiging resulta sa pagwi-witness mo.
then lalayas ka na, punta ka ng Amerika. Tapos hindi alam ni Garma na may mga tao rin na, nagfi-feed in dun sa Amerika. Bantayin itong babae kasi may pupunta dyan na ganito yung pangalan. At maraming pera, hulihin nyo yan para diyan makulong sa inyo, para hindi makabalik kasi may problema yan dito. Kaya nagkaroon ng money laundering na kaso sa Amerika. So, ganun ho yung mga posibilidad. Talagang napaka-traidor ho. Hindi ho natin masasabing hindi ho sila traidor. Traidor ho sila. Yung basihan po nating pagiging traidor ho ng administrasyong ito, ito na lang pong yung situation ni Sara Duterte at ni Bongbong Marcos, lalo na ho itong si Tambaloslos. Anong ginawa nila? Hanggang ngayon, nagka-problema pa at yung budget nabawasan pa ng budget ng Office of the Vice President. Dahil maniobra ho nila lahat ito kasi sila ay sakim sa kapangyarihan. Ang problema lang, nagpa-utos si Inday Sara Duterte, at least lesson learned niya na rin para sa susunod, hindi na ho niya pagkakatiwalaan itong mga Marcoses. Lalo na itong si Amy Marcos na namamangka ho ng dalawang namamangka. Alam niyo na ibig sabihin na namamangka. Kaya, lesson learned na ho ito ni Sara. Ganito ho sila maglaro. Hindi ho nila, wala ho silang pakialam kung sino yung kanilang ilalaglag, basta ho, makuha lang yung gusto nila mga kabalitaan. Ganun ho yung kanilang pang-uugali. Yun po yung kasabihan. Sell someone down the river. So, ilalaglag ka nila, sisiraan ka nila, papainan ka nila, para makuha lang yung gusto nila, akala siguro magustuhan ng sambayan ng Pilipino. Yun ho ang hindi nila napapansin na ang ginagawa ho nila kay Sara Duterte, kay Mayor o President Rodrigo Roa Duterte ay kabaliktaran ho sa kanilang paniniwala na kakampihan ho sila ng taong bayan. Sa social media pa lang ho, napakadami na hong supporters ng mga Duterte dahil sa nakita nila na sobra na po ang ginawa ng mga kongresista, WAD committee na yan, mga kabalitaan. Kaya itong si Congressman Marcoleta, mas dumami na rin yung kanyang supporters. Dahil nga po ay naranasan niya rin na siya ay tinatraidor mga kabalitaan. Kaya wag natin kalimutan mga kabalitaan, sa darating na halalan si Congressman Marcoleta ay maaasahan natin yan mga kabalitaan. So ayun na po, ipinagbigay alam na ho sa atin ng tatlong ito na bago ho naganap yung pagdinig ay lumabas na ho yung katotohanan. Hindi pa kasi yan lalabas bibilangin pa yun ng mga ilang araw bago lumabas kasi walang usok ho na maitatago ho, na mahahawakan. Sisingaw at sisingaw, lalabas at lalabas ho kung ano talaga ang katotohanan sa mga pinanggagawa ho nila sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ang mga karamihang sa sambayan ng Pilipino ay talagang hindi ho gusto at hindi matatanggap po ng lahat kung paano ho nila binabastos, hindi ginalang yung ating totoong may pagmamahal ho sa bayan at sa mamamayan na si Tatay Digong Duterte. Kasi yung ginagawa ho nila, hinayaan lang ho sila ng panahon. Kasi yung panahon lang talaga yung sisingil ho sa kanila mga kabalitaan. Kaya ngayon, patuloy pa rin silang naninira ho sa ating dating presidente at balang araw, magwawagi pa rin yung kabutihan kisa sa kasamaan mga kabalitaan. Yun po yung pakatandaan ho natin. So tuloy ho tayo dito mga kabalitaan. Masama yan, kung binibriefing na naman pala niya. Kung sino man na binibriefing niya doon. Sino nagsabing anong masama? Kasi yun yung tanong ng Yun ang malimit vlogger sa atin mga vlogger. Ano namang masama kung nagtuturo si Trillanes? Ano namang masama kung nandun siya sa hearing? Sa hearing na Ay, vlogger yan nasa iba ha. Hindi kami yung mga vlogger na mga kumakampi ho sa ating Tatay Digong Duterte. Paglilinaw lang po ho yan kasi baka may mga bagong nanonood, hindi ho nila alam yung trend ho at yung simula talaga sa usaping ito mga kabalitaan. Kaya kinaklaro lang ho natin. Sila ho, vlogger ho nila yan, hindi kaming mga vlogger ni Tatay Digong. Hindi naman umaten doon, di ba? Lahat naman niya, welcome doon. Ako nga niya, nandun din ako. Hindi lang ako nakikialam sa Noong hearing. October 27, 28 ba yan sinasabi? 26, 27, Kong.
Kailan ba nakakulong yung Garma? Kailan ba siya na... Pakicheck nga sa avatar. Kasi kung nakakulong siya, ibig sabihin, pinayagan siya ng leadership ng House of Representatives. May problema yun. Yan lang. Di ba? Oo nga, no, kasi nakakontempt Tingnan niyo doon sa muna ano. kung anong araw na nakakulong, nakontempt siya eh. Oo. Kasama yung isang pulis na nakontempt. Opo. Matagal yung araw na yon kasi meron silang rekomendasyon na hindi 10 days, kung hindi kanya hanggang sa matapos yung pagdinig. Kaya alam ko, baka sakop ng araw na nakakulong siya at kung totoo na at merong nag-confirm na mapunta siya ron, so pinayagan siya. Paano siya mangyayari yun? Nasa pag-iingat ka Oo nga, no. ng House of Representatives, pagkatapos kinausap ka ng dating senador. Mula sa... Mas malaki rin yung kakaharaping problema ng mga kongresong ito, ng mga kongresmang ito dahil kung totoo man ho yun na inilabas ho nila si Garma para makipagkita ho kay Trillanes sa hotel ho ni Zaldico, pag may nangyaring masama ho ni Garma, talagang malaking malaking issue ho ito. Papanagutan ko talaga nila yan kasi nasa kustodiya na nila nasa kanilang pangangalaga na tapos hinayaan pang palabasin para lang para i-meet up niya na si Trillanes at doon na nga sinimulan yung briefing para sa kanya. Tapos sinabi pa naman baka ito yatang may connection doon na nagtatanong ho yung taong bayan kay Garma kung bakit may affidavit itong si Garma na samantalang ito ay nakakulong po mga kabalitaan dyan sa Kongreso. E di kaya yung affidavit na yon ay gawa ho ni Trillanes na pinirmahan niya na lang para ho ipresenta niya na sa araw ng pagdinig na iyon mga kabalitaan. Parang nakakuha tuloy tayo ng ideya eh. Di po ho ba? Kasi imposible ho makakuha ng sinumpaang salaysay itong si Garma na nakakulong pa ho dyan sa Kongreso. At paano nangyari na bukas makalawa or the following days, yung pagdinig na yun, bit-bit niya na ho yung kanyang affidavit, which is, hindi ho malabo hong mangyari yan kasi nakakulong nga mga kabalitaan. Parang nagkatugma, may connection po mga kabalitaan. Parang nagkaroon na tayo ng conclusion dito. Kung totoo man iyan, malamang yung affidavit na hawak-hawak ni Garma ay gawa na ho, ready-made na ho yan ni Tririlling, mga kabalitaan. Diba? Grabe talaga yung panahon, no? Wala talagang sikretong hindi malalaman mga kabalitaan. Kung yun po ay totoo malamang totoo ho ito dahil may impormasyon ho silang nakuha. At may mga, for sure, hindi naman siguro babanggitin nila dyan kung wala ho silang sapat na basihan. Kasi kaya sinabi nila, kasi pag may magkukomplain ho sa kanila, hindi ho nila ipapakita sa television yung CCTV. Saka na siguro nila ipapakita yon pag pinatawag ko sila sa Kongreso. Ganon ho yung taktika dyan mga kabalitaan. Kaya kung sasabihin nyo, hindi totoo yan kasi wala mang ebidensya, wala mang video yung pinapakita yung saga ng mamamayan. Malay nyo ho, ganon yung taktika nila. Kung talagang pipiitin ho sila ng Kongreso na papatunayan yung aligasyon na yon, o at least handa ho sila anytime may papakita ho. Ito. Malaking kabalustugan to, malaking problema to. Nasa inyo yung pangangalaga si Garma. Ba't hinayaan yung makalabas pumunta pa sa hotel na pagmamayari ng isang kongresistang si Zaldico at nagkita pa sila ni Trillanes. So, malamang yung affidavit galing pala yung kay Trillanes mga kabalitaan. Sus, nako. Wala talagang usok na hindi lalabas at lalabas talaga tong katotohanan nito. Kaya nga hindi ho nila matitinag si Tatay Digong Duterte. Dahil first hand ho siya sa impormasyon na hawak-hawak niya. Hindi ho hearsay mga kabalitaan. Kaya pag tinatanong si Tatay Digong, kahit gaano kahirap na tanong patungkol sa EJK, patungkol sa yung reward system, at kung ano-ano pa po, talagang harap-harapang sinasagot ni Tatay Digong Duterte. Na rumisulta ho na sila ay ginisa sa kanilang mga sariling mantika. Mantakin niyo po, may koneksyon na ho ito kay sa programang Saga ng Mamamayan ang mga pangyayari ho. Kaya doon ho nagtaka yung taong bayan, ba't ba nagkaroon ng sinumpaang salaysay itong si Garma? Samantalang nakakulong ho ito diyan sa Kongreso. Kung magkatugma ho yung araw at yung pagkikita ho nila ni Trillanes,
sa hotel na pagmamayari ni Zaldico. Nako, yari ka, Saldi. Baka pagdudahan ka na naman nito na isa ka sa may pakanaho sa pagdinig na ito para masira at mabura ang pangalang Duterte sa larangan ng politika sa ating bansa, mga kabalitaan. Quezon City napunta ng Pasay kasi ang Midas ay nasa Pasay kong eh. Oo. Di ba? Ay, napakabigat ng implikasyon yan. Oho. Makikita mo na dyan ang sari-saring mga espekulasyon dyan. Oho. Ano naman ang kinalaman ng isang dating senador sa gawain ng Quadcom? Oh. Lalong-lalo na kung nakapiit yan, nakadetain. Opo. Siyempre, under the control ng House of Representatives. Bakit? Ano naman ang business niya para kausapin siya? Yun nga lang lagi tinatanong. Ano naman yung masama kung kausapin ng Italianos yan? So, Napakasama. May masama pa lang Sapagkat- implikasyon yun, Kong. Sapagkat walang negosyo si Trillanes. Oho. Hindi siya parte ng Quadcom. Oh. Lalong-lalo na, si Trillanes, alam naman natin at umamin naman siya, isa siya sa kinasusuklaman ng dating Pangulo. Oho. At siya rin naman, suklam na suklam din sa ating Pangulo. Totoo. Isa siya doon sa mga bastos. Bakit kamo? Oo. Balikan natin Sinabi yung niya, usap yan. Duterte ka niya, di ba? Oho. Ikaw ba naman sabihan kita ng Hindi Kong, may kulang Kong si ano din, sino ba yun? Si Roel Manuela. Hindi ho binabanggit yung pangalan, parang ilang beses lang binanggit, pero Duterte yung pagbabanggit sa pangalan ni Tatay Digong. Yun, magkapatid siguro yun sila. Barjaga? Ay, medyo offending talaga ako. Magdaramdam ka Oo. naman. Dating Pangulo po ito eh. Oho. Meron pang isang bastos doon, yung Arlen Brosas. Duterte, sabi niya rin. Oo. Mr. Chair, sinabi po ni Duterte. Tsaka yung Franz Castro ko, ngayon niya tawagin yung presidente. Hindi, isa medyo na ano ko pa rin, ganun ba? Yung dalawang nakita ko na diretso. Oho. Mr. Chair, dito po sinabi ni Duterte, mga ganun eh. Oho. Mundi 4-5 beses, ganun din yung Trillanes. Dito makikita mo ang kabastusan ng isang Pilipino. Oo. Kailangan ilitaw natin. Oo, yun na nga. Para sa ganun makita natin, evaluate natin. Ano ba yung Quadcom? Sige nga, tanungin nga natin si Bongbong Marcos kung tama ho bang sinasabi ni Congressman Marcoleta. Sige nga, Mr. President. Okay. It's Pinagtawanan lang tayo ni Mr. President nito, Congressman Kong. Pinagtawanan lang tayo ni President. Ulit, President, ano yung Mr. President? okay. Walang silbi. Pinagtatawanan lang tayo dito. Pero itong mas magaling. At least, kahit pa paano, nakapag-harvest na yung Pilipinas na katatanim pa lang ho. Sa amin nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago Sapagkat yung buong pangyayari, pati katangian ng mga tao na bumubuo ng Quadcom at lahat ng miyembro nito na kinakailangan linawin natin sa liwanag ng mga pangyayari. Anong klase ba Oho. ang ipinakita nilang mga katangian? Naku. Dalawa pa lang ating Oo. inano. Yun hong, sabi niya, high blood. Hindi, meron pa dun sa Pikon. Meron pa ba? Pikon at saka Pikon high muna blood. tayo. Sige. Pikon muna. Oh. Yung dating senadora, hindi ba sinabi ni Oho. dating Pangulong Duterte, hindi ko Hindi ko kilala eh. Di ba? Tapos, talagang obvious na napikon eh. Oho. Mr. Chair, sabi niya, hindi naman pwedeng hindi ako kilala niyan. Paano niya hindi ako kilala dito? Paano hindi ako makikilala? Palagi niya, ipakukulong kita. De Lima, ipakukulong kita. Maski po kanya si Executive Secretary Medialdea, tanungin po niyan dyan. Kilala po nila ako eh. Naalala po ba nyo? Yung kauna-unahang sona ni Pangulong Duterte, sabi niya. Siya naging Puminto paksa. pa po siya sa tapat ko at kinamayan po niya ako. Yun, oo. Ibig sabihin po, talagang kilala niya ako. Oo. Bakit pinangangalantakan pa niya yun? Oo. Ang Pangulo, siyempre, sinabi niya, hindi ko kilala ito eh. Ayun. Pikunan ito eh. Di ba? Nagbago daw kasi ng herdo kaya hindi Pagpalagay na natin. Oo. Pagpalagay na natin.
May pabiro lang yan kay Pangulo eh. Bakit ka napikon? Aha. Pagka pikon talo, di ba? Kayo po. Oh. Kahit sa mga bata, basta pikon, talo yan. Eh kung ako halimbawa, kung talagang, kung hindi ka pikon, Mr. Chair, nakakaawa naman po si dating Pangulong Duterte. Hindi pa naman po siya matandang-matanda. Bakit po nakakalimutan niya na ako? Mga ganun dapat ang Ay, tirada tama, mo. tama. Yeah. Pero hindi ka dapat nagpa-apekto. Lumitaw dito. Nareyna ka ng mga pikon. Napikon talaga siya. Hindi ba? Reyna na po. Kailangan kilalanin mo ako. Ipinipilit niya na, akala ko ba galit na galit ka dyan? Mas mabuti nga hindi ka na niya kilala eh. Oo nga, tama. Naisip nyo ba? Tayo ina-analyze lang natin. Kung talagang ikaw ay galit ka sa taong ito, mas mabuti pang hindi ka na niya kilala. Ba't ka nagagalit? Ba't ka napipiko nung sinabi niyang hindi kita kilala? Gusto mo palang kilalanin ka niya? Affected niya, no? Affected ka. Pag hindi ka pala niya kilala, medyo masakit palang loob mo kung hindi ka niya kikilalanin. Ibig sabihin, ang laki ng importansya mo. Pag-importansya mo sa dating Pangulo. Yun ang lumilitaw. Ang liwanag naman ito eh. Di ba tayo minsan? Opo. O, yun po mga kabalitaan, no? Napapakinggan na ho natin yung kanilang mga sinasabi ho patungkol dyan sa HUAD committee hearing na yan, mga kabalitaan. Alam naman ho natin, ang dami hong mga arte dyan sa Kongreso at humahanap ng paraan para kampihan ng HUAD committee. Itong si Leila de Lima pumunta rin, itong si Trillanes pumunta, nagpapaipal. Wala pa rin, taong bayan pa rin huhusga-hus sa kanila. Kaya malapit na pong piniliay ang eleksyon, kumbaga, piniliay yan sa Bisaya. Malapit na pong piniliay sa mga Bisaya dyan. Umanda kayo, sino-sino yung karapat-dapat talaga na ilukloko natin sa pwesto. Yun po ang pinaka-importante dyan. Congressman Marcoleta, ang Bisaya Gid Party List, si Sir Greco Belgica. Sino pa ba? Si Attorney Vic Rodriguez. Bongo, si Bato de la Rosa, Robin Padilla. Tumakbo ba si Robin ngayon? Sino pa ba? Marami pa pong iba. Jimmy Bondok, yun na po yung mga nakakilala ho natin. Pero kaya naghahanap po tayo ng tamang listahan ho, kasi sinearch ko lang ho dito sa social media, wala pa po ako makita-kita. Kaya kung may makapagpadala ho natin ng listahan ng ating mga senatorial slate ng PDP Laban at Independiente, lalo na si Congressman Marcoleta, pwede nyo rin pong i-comment sa baba para kopyahin ho natin mga kabalitaan at i-post ho natin sa ating YouTube account, YouTube channel, mga kabalitaan. So tulungan ho tayo dito sa social media para ho hindi na ho sila makabalik dyan sa pwesto. Nakakatakot ho pag lagi na lang ganito. Ang dami pong problema ngayon sa ating inang bayan. Ba't lagi hong ibinubuhos nila yung oras, tinutuon nila yung oras sa ganyang klaseng pagdinig na wala naman ho talagang mapapala yung taong bayan dyan, kasi hindi naman ho para sa taong bayan. Para ho sa kanilang kapakanan lang, para ho sa kanilang hinihintay na Christmas gift. At para lang sa isang tao na siyempre nang-aambisyon na magiging presidente, hindi pa naman karapat-dapat. At saka dapat pakikinggan ho nila yung taong bayan kung sino ang gustong gawing magiging presidente sa susunod na 2028 elections. Di po ba? Nagpupumilit ho sila. Tingnan na lang natin kung sino talaga yung karapat-dapat na magiging susunod na Pangulo ng ating bansa. Kaya kung nagustuhan nyo po ang video ito, huwag nyo pong kalimutan, mga kabalitaan, mag-subscribe na ho para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At nagpapasalamat po tayo sa mga OFW na tumatangkilik at dumadami na ho, nadadagdagan ho yung ating mga subscribers. Matsalam ho sa inyo. Ako po'y taos-pusong nagpapasalamat talaga. Taos-puso pong nagpapasalamat sa suporta ho. Hindi ko po akalain na mapunta ho tayo, magkakaroon ho tayo ng ganitong, marami na ho sa akin tong ganitong subscribers. At sana tuloy-tuloy nyo pa pong suportahan ang yung kaibigan nyo, yung Yanong Sulugoon sa Bisaya pa. At itong munting bahay natin, Danagan Balita News Update Reaction Video. Huwag po kayo mag-alala, Congressman. Kami mga vloggers ay talagang hindi ho namin kayo iiwanan sa pagdating ng panahon sa pangangampanya. Ay andito lang ho kami, Congressman Marcoleta.
Again, matsalam ho. Magkita-kits tayo sa susunod pang mga video ating i-upload ho dito sa ating munting bahay. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo mga kabalitaan. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.